palihog, manglingkod. So magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito, second patron saint natin dito sa Our Lady of Rosary Parish, ang kapistahan ni Saint San Roque. No? Si San Roque pala ay anak ng mayaman. Anak po siya ng gobernador. No? Sa mga taong 1295 or circa 1340 sa Montpellier, France. Taga-Pransya po siya. Wealthy and devout Christians, he was orphaned young. According to legend, Roque was marked with red cross on his chest from birth. Yung ano bitong ilhanan ay ilah unique ini siya kay birthmark cross, no? Nung namatay na yung tatay niya, nakatanggap na siya ng share sa kanyang magulang. At alam nyo ba na bininta niya lahat itong share niya at binibigay niya sa mahihirap. At siya po ay laigo, hindi po siya pari. And after that, nag-pilgrimage siya by foot, naglakad lang, papunta sa Roma. No? At dahil may virus nung araw na yon, tinulungan niya yung mga madaanan niya. No? At anong paraan upang matulungan niya? Dahil wala naman siyang pera. Dahil binigay niya na lahat sa mga nangangailangan. Anong ginawa niya? Mag-sign of the cross lang siya sa kanilang noo. At ang daming mapagaling. No? Grabe yung devotion niya. No? Hindi pa nga siya, sa naisilang na siya, may birthmark, no? Cross. No? Kasi sa pag-uwi niya, galing sa Roma, sa paglakad niya papunta sa Roma, nagkasakit siya. Siya na yung nagkasakit, no? At hindi niya gusto na ma-disturb yung iba dahil sa kanya. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa liblib na lugar. At doon siya nagpagaling, no? At meron siyang kaibigan na aso, no? At yung kaibigang aso niya ay laging naghatid sa kanya ng pagkain, no? Grabe, no? So, naging instrumento yung aso. Ako may 3 aso, si Buknoy, si Soysoy, si Saysay. Nandun sa likod. Si San Lorenzo Ruiz, si Saint Roque, San Roque, ay doon na siya sa grabe yung taong ito. Hindi gutom sa recognition. Magtampo na tayo, no? Siya, wala sa kanya yun. Lahat ng kayamanan niya, bilang anak ng gobernador, iniwan niya. Hindi na niya nilagay sa isipan niya. Di ba? Grabe, no? Nawala sa kanya yung sense of entitlement. Wow. Ito ang dapat nating sundin. No? At nagsilbi siya sa Panginoon, hindi para makakuha ng kayamanan. Take note, ha? Marami sa ating nagsisilbi nga. Pero, sila yung yumaman. Uy. Totoo, hindi. Pero, very example natin, si Saint San Roque. Nagsilbi siya sa tao, hindi para sa sarili niya. Kahit wala siyang makukuha na material na blessing, sapat na sa kanya ang tunay na serbisyo. No? So, sana yun na ang pag-iisip natin. Ang saya sa mundo.
pag-iisip ni San Lorenzo Ruiz. San Roque. San Lorenzo. Dahil St. Lawrence the Deacon last day yung ano yung fiesta sa St. Lawrence the Deacon. Ang ganda, no? So ngayon, challenge namin mga pari, pati politiko, no? Kung yung mga donation ng mga tao, mga pari, titingilin yan. Naming mga pari. Dahil ini-entrust namin sa mga tao yung kayamanan nila. Pero ginamit lang namin sa sarili namin. Delikado po. Uy, delikado. Nabasa ko yung ngayon ni Vico Soto. No? Ito yung zero utang ang Pasig. Sana all. Mutakol unta ni sa buhol. Oy. 22 billion total budget and 3 billion budget surplus. Wow, sana all. Ako nakaingon ko ba, mutakol unta ni sa buhol. Oy. Pero kini dili lang politiko may paninglos Ginoo, apil ang mga pari. Uy. Kaya ka naman matag sa pari. Wala mong kutan ako, asa man eh. Sa ministry, sa building, sa imuhan na pater. Sa building, ko na dito, parisibu di na ako. So, bisan piso nga imong gigasto nga dili para imo. Paminaw mo tinglon ta sa Ginoo. Uy. Muna nga, ganun nang iskuta na because of Saint Roque. Tungod di San Roque. Anak siya gobernador, dato kayo siya. Pag-uwi niya, doon sa kanilang lugar, na pagkamalan, na spiya. So, dinakip siya. Sino nagdakip niya? Yung uncle niya. Pero ang maganda nito, hindi siya nagpakilala. Uncle kita. Anong nangyari? 5 taon si San Roque na ikulong sa bilangguan. Grabe, no? At dun na siya namatay sa bilangguan. Tayo pa sa lugar ni San Roque, hindi mo ba ako kilala, Uncle? Ako si Roque. Ang anak. Pamangkin mo. Kinalimutan niya lahat. Wow. Very inspiring, no? Ako pa yon. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Father Darwin. Exorcist ako sa Diocese of Tagbilaran. Debater ako. Apologist. Magpakilala tayo. Sense of entitlement. Tingnan natin. Si San Roque. Kinalimutan niya. Sino siya? Pero ang temptation sa atin, magpakilala tayo. Ako, si Reverend Father Darwin Ditgado. Pari ako. Nung pumunta kami sa sa ICM, yung driver ko taga Loon, no? And then, pagpasok ko, sabi ng guard, yung bag mo. I-check yung bag. Sabi ng driver ko, hindi mo ba ito kilala? Pari ito! Duklun ta karon. Ano pari? Di ka pa check? Sense of entitlement. Di ba? Ang dami sa atin yan. Magtampo kapag hindi ma-recognize. Donated by. No? Kukunin ko na yung donation ko. Bakit hindi ako na-recognize? So, tingnan mo si Saint San Roque. Ang ganda. Kung ang isipan ni San Roque, maging isipan na ng mga pari, wow.
ang isip ni San Roque, maging isip na ng lahat ng politiko dito sa Bohol. Wow! Uy. Ang ganda, no? Sana all, no? So ngayon, punta muna tayo. Ito yung saying ni San Roque. Ang ganda ng, wala naman siyang mga sinusulat, pero ito po, na saying na ito, ay nababatay sa buhay niya. Ito po. Sabi ni San Roque, in serving the sick, I found Christ. And in suffering, found His peace. Hindi naman 32 years old lang si San Roque. Pero bakit tumabot siya dito sa Bohol? Hindi naman siya pumunta dito. Because of the goodness and the virtues he embraced. A lot of people are touched, moved by his life. No? Ang ganda, no? Maraming mga kapatid natin, matakaw. Kahit hindi na nila lupa, aagawin pa rin. Yung muhon, kahit walang paa, maglalakad every gabi. Pambihira naman. You cannot obtain authentic peace, tunay na kapayapaan sa mga nandito. Ngayon, nakagawa ng injustices sa mga mahirap, ibalik nyo po. Uy. Kung nakagawa ka ng injustice mga 1 million, gawin mong 1.5 ang pagsauli ninyo. Sa mga negosyanteng nakinig ngayon, mga double payroll, bantay mo. Laog kay mong dagko. Uy. Double payroll, lahi sa duli, lahi po between you, the employer, and the employees. Uy. Bantay mo. Kusog ra ba kayo mo donate? Kusog mo donate sa simbahan. Kutob man sila collection box, donation box. Pero di mo ari sa confession box. Uy, magbantay mo na donate ha. Kutob ra jud yung kwartas donation box. Wanang natay confession box. Okay? Basig to mo donation box ha. Di na makabalangit. Nari balangit. Unya mingon gani sasabihin ng pare, kailangan mo reparation. Dahil nakakuha ka ng 1 million sa mga mahihirap, kung gusto mo na tunay ka talagang nagsisi, ibalik mo yung 1 million in form of charity. Uy. Nakapagnakaw ka ng 500, ginamit mo personal, isauli mo through charity. Ayan po, reparation po yan. Amen? So, pagpagkain sa mga walang pagkain. So, punta naman tayo sa demonic obsession na meron tayong madre ngayon na pinaprocess. At alam nyo, isa sa mga narratives niya, may lumabas na babae, madre po madre. May madre para dito. Hindi to. Tumingin kayo ni sister, Hindi siya. Hindi yan. Next week, pupunta yun dito. No? Sabi niya, sa kanyang narrative ngayon, binibigay niya sa akin, may lalabas na babae sa kanyang katawan. At kinausap siya. At sabi ng babae na lumabas sa kanyang katawan, sabi niya, sinabi niya yung pangalan ng madre, sabi niya, sister, hindi mo kami kayang palabasin. Alam mo ba, nandyan ka pa sa sinapupunan ng nanay mo. Akin ka na. Uy. Kaya yung mga pasyente namin, lagi naming pinasulat. Okay? Dahil yung pagsulat nila, makatulong sa team, makatulong sa akin. Which prayer will be given to her or to him. At dito sabi ni Father Amorth, Bamonte he observes
that the person is powerless to reject the thoughts, the obsessive thoughts, the negative emotion. This is actually true in the sense that the individual cannot determine whether when the demon will actually true in the sense that the individual cannot determine, put the thoughts into his imagination and how long they will last. These are all determined by God for the sake of the individual's purification and sanctification. Sino lang makadetermine ito? Ang Diyos. Ano yung purpose ng Panginoon? To purify that person. Not only to purify that person, but to sanctify that person. Pero niya alam kailan. Kaya nga, yung madre, itong madring ito, sinabihan ko yung isang madre, sister, kayo dapat, hindi nyo siya iwan mag-isa sa kwarto niya. At then, kung mag-reveal yung mga demonyo, isulat mo agad. Dahil yun po yung entry points. So, posible, ang entry point ng madre, unwanted na siya. Simula sa sinapupunan niya. No? So, just imagine, 32 years old na siya. Sinabayan ko yung mga superior na mga madre. Hindi tayo magmadali. Tulungan natin siya. Bakit? The person is powerless to reject the obsessive thoughts. Wala siyang kapangyarihan. So, anong gawin natin? The whole community should create a positive aura. Yung pamilya should create a healthy and positive aura. Paano yan? Mag-exercise kami dito. Pag-uwi, yung mga madre, naglinibakay. Gilibak nila yung superior. Ang superior po, naglibak po sila. Inferior. Ganon. Di ba? So, atakihin, hindi lang yung possess, pati na yung surrounding. Pati na yung family members. Bahala ka sa buhay mo. Ganon. The diabolic obsession causes an almost split personality. So, okay ngayon, mamaya, hindi na okay. Makarelate kayo ngayon? Di ba? Okay ka kanina. Ngayon, nag-wild ka na? No. But it is oppressed by obsessive thoughts. Tayong lahat pwede ma-oppress by obsessive thoughts. So, anong gawin natin? Keep on examining ourselves. Not only every day, but every moment of the whole day. Amen? Dapat makareach na tayo self-awareness. Oh, nandito na. Ano? And then it will lead us to realization and transformation. So patuloy tayo. The victim experiences thoughts that may be rationally absorbed, leading them the temptation to commit suicide. Yung suicidal tendency, di ba? Sabi niya, this powerlessness to be able to reject the thoughts sometimes can itself lead the person to a kind of desperation. Bakit? Powerless na siya. So dapat, kaya nga may team tayo, dapat yung team natin sa Ministry of Exorcism and Deliverance, it will lead us to positive aura. Para kami, kung mag-process kami, positive aura, and then yung family should extend the positive aura. Doon. No? Yun ang kakapitan ng mga biktima. Example, negative yung aura sa mga deliverance minister. Pagbalik niya doon sa bahay, negative din. So, we empower the demons. We strengthen the legal holds of the demons in the victim. So, kailangan, kaya nga, lagi ako nagbabasa nito, para yung mga tao na hinaharas ng demonyo ay mabigyan namin ang pinaka-the best, not better,
treatment, but the best treatment. Not good treatment, but the great treatment. Kaya nga, sinishare ko ito sa inyo. Itong katotohanan na ito. At lalo-lalo na yung mga pamilya na nandito. Narinig nyo kanina, di ba? May sumisigaw. Mamaya, may sisigaw pa. Huwag lang kayong tatakbo. Hahabulin nila kayo. No? So, last 9 minutes. No? Bamonte also observes that the obsession is varying in degree and intensity. Hindi pareho yung mga pasyente natin. So, sa approach namin, hindi din pareho. No? By degree and by intensity. And this is true due to the fact that there are times in which the person will suffer the diabolic attack, and it is very intense and goes on for the very long period of time, sometimes even including in it the perspective that it is just never going to end. Just imagine yung revelation ng demonyo sa, focus muna tayo sa Madre, ha? Madre, ha? Inaharas. No. Huwag kang yung magalala. Pati si Father Daron, inaharas din eh. No, makarelate tayo sa kanila. Lalong-lalo na kayo. Yung ugali natin, the way we think, we will be harassed through our negative imagination and memory. So, anong gawin natin? Dito. Kaya nga, i-increase natin yung ating kaalaman. Kailan natin i-increase? Araw-araw po. Hindi lang ngayon. Hindi lang sa sunod na araw. Araw-araw po. Other times, the obsession is so subtle. Hindi mo malalaman that the individual does not even recognize that he is being obsessed. Nag-open tayo dito. Nag-ano kami ng catering. No? Daming tao. Bigla lang nagalit si Father Darwin. Nagutos ko, may mga upuan dito sa catering. Ipagamit niyo sa mga tao. Hindi pinagamit sa catering. So, nagsugo naman ako ng isang tao. Bro, pakiusapan mo yung may-ari ng catering. Hindi din. Pumunta na si Father Darwin. Galit na si Father Darwin. Diba kami nagbayad para kami din ang magamit? Bakit hindi nyo kami pagkagamitin? Galit na si Father Darwin. And then, hindi naman masama magalit. Nasubraan. Uy. Hindi naman kasalanan magalit, di ba? Para nasubraan si Father Darwin. Hindi nyo ba alam na kami nagbayad sa iyo upuan? Kami nga ang magagamit. Sana hindi na kami nagrenta sa inyo kung hindi kayo magpaggamit sa inyo upuan. And then na-realize ko, na-oppress ako na-obsess ako. Pwede naman kausapin ng mahinahon. So ito po, other times, the obsession is so subtle. Subtle. That the individual does not even recognize that he is being obsessed. Di ba? Problema na yon. Pero dinagdagan mo pa sa pag-intensify sa galit mo. Di ba? Yung asawa mo, nalasing na. Di ba? Magalit ka. Normal na magalit. Pero sobraan eh. Yawa! Piste! Niulip pa kang animala! Hindi masama magalit. Pero yung mga words natin, hindi na maganda. So instead, solving the problem, we add more problems. It is subtle obsession. Grabe, no? That the individual does not even recognize that he is being
obsess. So, may degree and varying of degree and intensity yung harassment natin. Inantulad yung sarili ko para makarelate kayo. Nakarelate kayo? Bigla lang kayo nagalit kanina. Bakit wala pa si Mr. Darwin? Kanina pa kami dito. Yun. Subtle yun. And then, instead, productive ang pagpunta mo dito, hindi na. Last 4 minutes. There are times when his prayers, example, kung magdasal yung biktima, yung intensified diabolic obsession, kung magdasal siya, ito po, there are times when his prayers are actually working. Because after he says a prayer, it shuts off. But later, he will do the same prayer, and it does not shut off. This does not mean that the prayers are inefficacious, but the individual needs to be persistent in the spiritual battle. So minsan, yung prayer, yung mga grave obsession, alam nyo, mawala sila. Ma-shut off yung, nagdarasal pala ako. Nawala ako Ma-mental block sila. Nangangahulugan ba yon na hindi efficacious ang prayer? Hindi. Anong gusto? Anong gusto ni Father Bamonte? Be persistent in the spiritual battle. Kita wala ka, patuloy ka. Na? Meron sa, last week, merong pumupunta dito, nabalikan. Bakit? Nawalan niya yung persistency. Nabalikan talaga. So, pinaprocess naman sa team natin. Dahil hindi, yung demonyo, lalayas yun, is mag-isa. Babalik, 7 na. May kasama ng 7 demonyo. Biblical yun. Yan ang sinabi ni Kristo. Na lahat kayo nandito can do deliverance to yourselves. Can do deliverance, self-deliverance, can do deliverance to their room. Lalo-lalo na yung problematika kayo. Do deliverance. Yan po ang fertile ground ng demonyo to harass us, negative thinking, negative emotion. Na tayo. Kahit pare. Kahit nga si San Pedro, di ba? Sabi ni Kristo, papatayin ang anak ng tao. Ipapako sa cross. Sabi ni Pedro, hindi yan mangyari, Panginoon. Meron na akong espada dito. Pupugutan ko ng, tainga. Yung magtangkang, magpatay sa'yo. No? Pero sabi ni Kristo, get away, Satan. I cast out Satan. Dahil minsan, hinaharas tayo. Kasi si Pedro, hinaharas. Anong gawin natin? To examine ourselves every moment. Not every day, but every single moment. Amen? At sa pamagitan nito, mga kapatid, ang demonyo wala ng lugar sa atin. Kung may panahon man ang demonyo sa atin, mga 1% na lang. No. Hindi na ma-strengthen yung influence niya, yung aura niya, at hindi na natin siya ma-empower. Salamat tayo sa mga tao na ipopost natin sunod na araw yung mga nagbigay. At minsan hindi natin ma-recognize yung mga pangalan, lalo na yung nag-send sa BPI, dahil walang pangalan. Yung yung mga pera lang, no? Yung amount lang. So, ipopost natin, maggawa kami ng bulletin board para ma-update kayo. Okay? And then, lahat ng binibigay ninyo, ginagamit natin para sa ministering ito. At marami tayong matutulungan, no? Ang dami ninyo ngayon. At sa sunod na project natin, i-present din natin yan sa social media. Dahil maglagay tayo ng mga rooms dito sa mga malayo. Meron silang matutuluyan po. At pwede kayo mag-donate 10 pesos, 20 pesos, no? Malaking tulong na po 'yon para
matapos natin, dahan-dahan lang tayo po. At natapos natin ito, mga 2 to 3 months, itong lugar na ito. Salamat sa Panginoon at salamat sa inyong lahat. Amen? Sa mga hindi pa nakapagbigay, welcome pa ang ating donation box. No? Para yan po sa ministry. Hindi yan para ni Father Darwin. Para sa Diocese of Tagbilaran, specifically sa St. Michael Exorcism Center. Ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. Amen! God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. So tayo lahat at ating